Kaugnay pa rin ang epekto ng mga pag-ulan at habagat, makakausap natin si Ms. Guadaliva Panicio, ang Emergency Operations Center Manager, Cordillera Regional DRRM Council. Good morning, ma'am. Si Joshua po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Good morning sa ating lahat. Good morning, Sir Joshua, at sa ating mga tagapakinig po. Ma'am, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Cordillera Region sa ngayon? Kamusta po ang panahon? Sa ngayon po patuloy pa rin ang pag-monitor natin sa overall situation ng Cordillera Administrative Region dahil sa patuloy pa rin yung epekto ng habagat at maaari ring magkaroon ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Dito sa Baguio Benguet, may panakanaka or light rains occasionally na nararanasan, pati na rin sa ilang bahagi ng Benguet at saka Abra. Pero sa ibang lugar naman, ibang probinsya ng Cordillera, nakikita na po natin ang haring araw. Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, nasa ilang landslide po ang inyo naitala dyan ng OCD dyan sa Cordillera Region? May mga landslide incidents sa Cordillera. Sa kabutihang palad, marami sa mga ito ay mabilis na naaksyonan sa pamamagitan ng clearing operations sa pakipagtulungan ng mga local government unit at concerned agencies natin tulad ng DPWH as lead ng ating road clearing cluster. Patuloy din po ang pagmamonitor natin upang agad na matugunan kung may mga bagong landslide since patuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Baguio Benguet area. Okay. Ma'am, kumpirmahin lang din po namin, meron din pong nangyaring landslide dyan po sa may Atok Benguet, tama po? Ay, tama po, meron po. Sa Atok po, may mga naitalang landslide, kaya may dalawang location po tayo na nagkaroon ng dalawang death sa Paway Atok at saka isang death naman sa Tokyak Atok. Okay. Ma'am, sa ngayon po, ano po yung mga lugar na hindi pa madaanan? Sa ngayon naman, bukas po yung mga daanan kasi continuous ang ating clearing operations. Yun nga lang po, may mga major road sections na close. As of the moment, 7 yung road sections na close base sa report ng DPWH ng umaga. Ito po yung Cannon Road pa rin, pero meron tayong mga alternate routes like Marcos Highway at saka sa Asinagilian Pascual Road. May isa pang close sa Baguio Itogon Road sa Itogon Benguet, pero may alternate route pa rin naman sa may Ucab Midas Road. Ang isa pang close natin is yung Benguet Nueva Vizcaya Road sa may La Trinidad Benguet at saka Ambiong La Trinidad Benguet. Okay. Diyan po meron din tayo sa ibang mga lugar. Okay po. Sa mga mamamayan naman po tayo, Ms. Guadaliva, ilan po sa inyong datos gaano karami ang apektado ng baha at pag-ulan po dahil nga po dito sa Bagyo at Habagat? Ilang pamilya po, ilang individual po? May mga affected population tayo dito sa Cordillera at as of today, 4 a.m. kaninang umaga, base sa naitalang datos ng DSWD CAR, meron tayong total na 24,800 families or 65,421 individuals na affected na nanggaling sa iba't ibang barangays, 348 barangays dito sa Cordillera. Doon po, meron tayong 98 na families or 368 individuals na nasa loob ng 20 evacuation centers. Meron din tayong 129 families or 477 persons na nasa labas ng evacuation center. Pero patuloy pa rin po ang ating relief operations at sineserve po sila sa evacuation centers. Okay, ma'am. Hingi rin po kami ng confirmation sa pinakahuling update niyo po sa mga casualty injured. As of ngayong umaga, ang total number of casualties na updated dito is 15 deaths and 13 injured persons dulot ng combined effects ng southwest monsoon at saka yung na tropical cyclones Luis at Maymay. Okay. Tama po, ma'am, no? 15. Opo. Okay. Alright. Bukod po sa landslide, ma'am, matindi rin po ang epekto ng baha sa mga sakahan. May mga estimate na po ba ng agricultural damage, particular po sa crops and upland vegetables? Sa
Sa mga damages, ongoing po ang mga damage assessment ng mga ahensya na nandun, lalong-lalo na ang Department of Agriculture at saka local government unit para makuha yung comprehensive na damages at saka maibigay ang kaugnay na tulong para po doon. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano pa po ang mga kinakailangan tulong na maaaring ilaan o ihatid ng ating national government sa inyo pong lugar, dyan sa may Cordillera Region? Marami na pong tulong ang dumarating dito, lalong-lalo na sa tulong ng ating local government unit at saka national government units, tulad ng relief operations like family food packs kasi kailangan po sa loob at labas ng evacuation center, lalong-lalo na yung naapektuhan na populasyon. And aside from that, ongoing pa rin kung may mga bagong nakikitang landslide since saturated na yung lupa, ongoing ang clearing operations ng ating mga lokal na pamahalaan at DPWH. Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa inyong panahon, Ms. Guadaliva Panicio, ang Emergency Operations Center Manager, Cordillera Regional DRRM Council. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po.